ministry is the ministry that is hidden to other ministry. So, ang ministry of obscurity, ito raw po yung ministry na nakatago, ano po, or hidden ministry. So, most of the time, ito po yung mga ministry na katulad po ng usher, ano po, ito po yung mga ministry na katulad ng mga taga-ayos ng upuan, taga taga-assist ng CR, ano po, taga-welcome ng mga guests, ano po, ang tawag po dyan ay Ministry of Obscurity. Sila po yung nakahidden na mga ministry natin. Ano po, yung ating mga runner, ano po, ang tawag po sa kanila ay Ministry of Obscurity. Ano, akala natin minsan ay Ministry of Generosity ang meron, Ministry of Preaching, Ministry of Teaching, Ministry of this and this and that. But hindi natin po nanonotice na there is a Ministry of Obscurity na tinatawag. Yung Ministry of Obscurity, ito po ay nakahidden, ano po, onto other ministry. Ano po, 'di ba sa likod po ng mga church service ay lagi po may mga tao behind the camera. Ano po, katulad na lang ng ating mga cameraman, ang tawag po nila doon ay obscurity. Yung mga nasa media team, ano po, hindi naman sila nakikita sa video, hindi natin alam na sila yung nag-e-edit, hindi natin alam na sila yung gumagawa ng mga files, ano po, administration, that is obscurity, or that is the Ministry of Obscurity. Ano po, so nawa po ay na-gets or nawa po ay naintindihan po natin na yung ministry na ito yung ministry na hidden sa lahat. Ano po, kasi most of the time, maraming Christian, lagi nilang hinahanap yung ministry of ministry in front. Ano po, yung ministry na nakikita sa camera, dapat nakikita ko sa camera. Dapat nakikita yung ginagawa ko, dapat nakikitang ako ay gumagawa nito. Ano, at minsan ay napapatanong tayo sa ating isipan na na-appreciate ba ako? Na-appreciate kaya ako ng Lord? Na-appreciate kaya ako ni Pastor? 'Di ba? Si Pastor anong oras na dumating, hindi naman niya nakita na ako naglinis. Hindi naman niya nakita na ako pala ang gumawa nito. Ako pala yung gumawa nitong mga bagay na ito. Ano, that is the Ministry of Obscurity. Ano po, so hindi po siya naghahangad ng fame, hindi po siya naghahangad ng siya ay mapapurihan, hindi siya naghahangad ng glory, ano po, kundi ang mahalaga sa kanya ay makapagserbisyo. Ano po, at tingnan natin ngayong araw na to, or ngayon sa ating talakayan, ano po ba ang mga bagay na napapractice natin when we wanted or when we love to be in the ministry of obscurity. Hallelujah. So sabi dito in Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ano po, minsan nafe-feel natin sa ating mga sarili na hindi ako na-appreciate, hindi ako nakikita ni pastor, walang, basta, hindi ko alam, di ba? Lagi na lang gusto natin ay kapag tayo ay gagawa, ay yung dapat naka-inlink tayo dun sa mga vessels ng Panginoon. Ano po, pero kapatid, I am encouraging everyone na gawin po natin ang lahat ng bagay ng buong puso. Ano po, wag na nating hangarin po yung tayo ay makilala or maging tanyag. Ano po, minsan, sa sobrang pagnanais natin na tayo ay makilala at gusto rin natin may mapatunayan tayo sa ating mga sarili, minsan, ayaw na natin ang yung ministry natin ay naka-hidden. No po, alam niyo ho ba na dumating kami sa point ng buhay namin na ang tagal-tagal ng ministry na naka-hidden. Ano po, naalala ko nga po nung time ng UBCP conference, ano po, ako po ay nalungkot ng bahagya nung mga time na yun. Pero ako'y nirebuke ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi nung time na yun, or nung moment pong yun, hindi kasi nabanggit yung aming ministry that time. Kami pa ang unang-unang pumill up doon sa attendance. Sabi ko, Lord, nabanggit yung taga CSB, nabanggit yung taga Cathedral of Faith, nabanggit yung taga ibang church, nabanggit yung AG, nabanggit yung ibang mga churches. Sabi ko, bakit kami hindi nabanggit? Kami pa nga yung nauna. Kami pa nga yung unang-una. Di ba, wala pang mga tao. Nag-aayos pa nga sila, nagaluto pa sila, nandun na kami. Sabi ko, bakit hindi nabanggit yung ministry namin? Pero alam niyo ang sabi ng Panginoon, anak, this is not the time to be known. Sabi ko, okay Lord. Diba? Lord, pasensya ka na kasi nagtampo ako sa iyo kasi na-hidden yung ministry ko parang nakatago. Diba? Out of it, parang bakit sila lahat kilala sila? Bakit sila nabanggit yung kanilang ministry?
Ano, thank you for the sponsor daw, thank you for this, thank you for that. Sabi ko, bakit ganun? Kami yung una nag-attendance, hindi nabanggit yung amin. Ano po, sabi ko noong time na yun, bakit kaya? Ano po, pero may purpose po pala ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. God has a purpose, ano po, in that, kasi meron lang pinapractice ang Panginoon. Kasi kapag tayo sa lahat ng ating pupuntahan, conference man yan, or mapunta man tayo sa ibang mga gawain ng Panginoon, tapos ang hangad natin ay tayo makilala, kailangan maging kilala ka, kailangan makilala ka, hallelujah Jesus, ay hindi po yun nakabubuti sa isang ministeryo or sa isang ministry. Ano po kasi, kung yun lamang po ang hinahangad natin, ay malulungkot po ang Panginoon. Kasi even naman po siya, ayaw niya nang siya ay naging kilala. Ano po, alam niyo po ba na si Jesus, nung siya po ay ina-appoint bilang King of Nazareth, ano po ay siya po'y tumakas. Ano po, at doon siya nag-preach sa may baybayin. Ano po, siya ay tumakas doon sa mga tao. Di ba, sila ay nagsisigawan ng ano, King of Nazareth, King of Nazareth. Di ba, ikaw ang hari ng Nazareno, ganyan. Pero yung kanilang ipinagpupugay ay wala na. Ano po, nakaalis na, sumuot na sa ilalim ng mga tao because God wanted His ministry to be obscure. Ano po, ayaw po niya na sobrang makilala yung kanyang ministry, ayaw niya na maging kilala ang ministry dahil lang sa mga connection or dahil lamang sa kilala or may mga tanyag ano po na nakasama. Ano po, mga kapatid, kaya isa sa mga bagay na natutunan ko sa WTJR, sabi ko, Lord, hindi naman po ako nagmamadali, hindi rin po ako nagmamabagal, ano po, pero masasabi ko na hindi naman mukha lang tayong hindi kilalang ministry, pero most of na ministries ay nakikilala naman po tayo. Ano po, hallelujah. Kasi hindi natin ninangad yung connection eh. Maraming mga churches para lamang po sila maging tanyag, maging kilala, or para lamang po medyo sumikat-sikat ang kanilang pangalan, ay kailangan po ng connection or kailangan po ng influence ng iba para lamang po makakonect. Ano po, pangit po yung ganong klaseng ministry kapag gaganon tayo na found. Ano po, kasi wala na yung originality. Ano po, nawala na yung originality natin na saan ba tayong larangan na kilala. Ano po, at ang WTJR, nakilala tayo sa larangan na tayo ay generous, nakilala tayo sa larangan na tayo po ay nasa apostolic and prophetic work ng Panginoon, na kapag nakita nila yung apostolic at saka yung prophetic work ng mga taga-WTJR, talagang masasabi nilang that the anointing that we carry is very different unto others. Ano po, at ganun din, kapag tayo pumupunta ng mga conferences, nakikilala tayo na tayo ay generous. Ano po, nakikilala tayo na tayo po ay ministry na mapagbigay. Kilala po tayo na ministry na tayo po ay grabe mag-honor ng ating spiritual father. Ano po, at yan po ay minsan ko nang na-share sa inyo na maraming mga ministry, may mga pagkakataon na sinasabi pa nga nila sa akin ng mga pastor nila na, alam mo, Pastor Carl, nakakainggit ang WTJR. Sabi ko, bakit naman? Hindi naman kami malaking ministry. Kami iilang-ilan lang. Sabi niya, hindi kasi yan sa dami eh. 'Di ba? Sabi nila sa akin, naiinggit kami kasi grabe sila mag-honor. Grabe sila mag-honor sa iyo. Nakikita namin kung paano ka itrato ng mga member. Nakikita nila kung paano daw ako i-treat ng mga member. As a pastor, as a leader. Unlike daw sa kung paano sila itrato. Hallelujah, Jesus. Pero lagi ko nga isiniset sa akin sarili na wala namang perfect na ministry. Lahat naman po ay may mga pagkukulang or lahat ay may pagkakamali. Dahil tayo po ay lahat lamang ay tumutupad ng ating tungkulin bilang isang ministry worker ng Panginoon. At isa sa mga pinakamagandang ministry yung naka-hidden. Isa sa mga pinakamasarap na ministry yung tipong ang lago-lago na ng WTJR pero ikaw ay hindi nila alam na at the back of this ministry, ikaw pala yung reason kung bakit ang kanilang GMIT ay nag-boom. Ikaw pala yung reason kung bakit ang kanilang MediaTek ay nag-improve ng malaki. At tinahangaan ng ibang tao. Hallelujah, Jesus. And I am so honored and thankful sa Panginoon. Na sa WTJR, hindi na natin hinahangad yung maging tayo, yung laging increase, yung laging maitaas tayo. Ang hinahangad natin ay makapagserbisyo. Kasi yun yung nakalagay sa visions natin eh. 'Di ba? Hallelujah, Jesus.
Di ba? Yun yung nakalagay sa ating visions, yun yung nakalagay sa ating mission. At wag natin yung kalilimutan. Ano po yung vision at mission natin ay magsilbi. Ano po, winin natin sila, hindi para maging famous tayo. Wini-win natin ang mga soul, matanda, mayaman, matanda, mayaman, may ngipin, wala, mahirap. Lahat 'yan. Ano po, lahat ng mga 'yan ay ating pong wini-win. Ano po, to be trained, to join in this journey that the Lord has given unto us to walk in this road. Ano po, and then afterwards to release them into their mission. Ano po ba yung mission nila sa buhay? Ano, saan ba sila inilagay ng Panginoon? Ano po? Hallelujah. So nawa po ay natuto po tayo. And God wanted us to understand this ministry today. Ano po, na mas maganda nga yung ministry na hindi ka man lagi nakikita doon sa camera. Ano po, kasi kapag lagi ka rin nakikita sa camera or lagi ka rin nandoon sa unahan, minsan magtataka rin yung iba, uy, bakit biglang nawala si ganito? Ano po? Magiging issue pa. Ano? Hallelujah. Magiging issue pa na nawala yung ganito, nawala yung ganyan. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po yun, but it is very important, mga kapatid, na tayo po ay kahit naka-hidden, ay naipapakita natin sa Panginoon na ginagawa natin ng buong puso yung ating trabaho. Ano at sabi dyan? Work not for man, but work for God. Ano po? Hallelujah, Jesus. Di ba nito mga nakaraan, natutunan natin na huwag tayong mag-grumble pagdating sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon or sa task na nakaatang sa atin or nakalagay sa atin. Ano po? Hallelujah, Jesus. Di ba nung kami nga po ay nag-planters nung Wednesday, kahapon, ano po, doon namin natutunan na grabe pala. Ano, tinatanong ko sila, ano gusto nyo pa bang maging mga pastor? Ang sagot na nila, ayaw na. Ayoko na pass. Ayoko na pa. Di ba, mababali na ang mga leeg sa pag-iling. Ayaw na daw nila maging pastor. Ano po, kasi sabi doon, pag ikaw ay pastor, hallelujah, pag ikaw po ay pastor, hindi ka dapat, or wala ka dapat excuses. Ano po? So, ibig sabihin, pag ikaw ay pastor, hindi excuse na wala kang trabaho, kaya hindi ka nakakapagbigay. Hindi excuse na ikaw ay wala kang sinasandigan para hindi ka mag-effort. Ano po? Walang excuses pagdating sa pagiging isang pastor or pagiging isang leader. Ano po? Kaya kung tayo, naghahangad tayo ng platform na nasa unahan, naku, mas magaling pang gitna or likuran kaysa po yung nasa harapan. Kasi talagang napakahirap po nang ikaw yung nasa unahan. Ano? Lahat na lang ng no choice. Ano po? Hallelujah, Jesus, ay nandoon ka. Ano kaya nga nung sinabi ko, mga kapatid, mga anak, ready na ba kayo maging pastor? Aba, ay ayaw na nila lahat. Ano po? Hallelujah, Jesus. Diba? Ayaw na nila. Kasi ang hirap pala. Sabi nila, pastor, akala ko'y normal na ganito lang ang gagawin namin. Hindi pala. No, mahirap pala yung pinapagawa ng Panginoon. Mahirap pala yung ginagawa. Ano po, kaya nga sa pagiging pastor, hindi pwede po yung naitulak ka lang. Dapat ikaw yung totoong tinawag at willing ka na sumunod. At kapag ikay sumunod, wala nang atrasan yun. Diba? Narinig niyo po ng ordination, yung vow na binanggit ko doon. May nakalagay, until I die. Diba? Hanggang kamatayan, wala nang balikan yun. Hanggang kamatayan, wala kang choice. Hanggang kamatayan, hindi porket sumama ang loob mo sa isang member or sumama ang loob mo sa church, ay iiwanan mo na. Hanggang kamatayan, ano po, hirap at ginhawa, lungkot at saya, dapat andun ka. Ano po, kaya nga sabi ni Bishop, anak, kapag isinuot ko na sa iyo ang istolang ito, ano po, ay para na ikaw ikinasal sa Panginoon. Wala ka ng choice. Ano? Kung sila may choice, yung mga leader na i-install ngayong August 31, may choice pa kayo. Pwede pa mag-back out, pwedeng hindi. Pero kapag ikaw, ini-appoint ka na ng Panginoon, wala na. Yun yung appointment ng Panginoon eh. Kaya ako, ini-appoint na ako ng Panginoon hanggang kamatayan. Di ba? Sabi ng Panginoon, kay mag-asawa ka o hindi, hanggang kamatayan magsiserve ka sa akin. Dahil ikaw ay pinili ko na at ikaw ay isineparate ko na sa kanilang lahat. Ano? Para maging lingkod ko. Yan na lamang ang iyong magiging trabaho. Wala kang no choice. Di ba? Yun yung literal na wala kang no choice. Di ba? Yun yung literal na wala kang no choice, mga kapatid. All you need to do is to do everything with all your heart.
Ano po, kaya kung ano man po ang pinagkatiwala ni Lord sa ating trabaho, ito man ay personal na ministry, or ito man po ay sa ating ministry sa church, ano po, kasi sabi ko nga, may dalawa tayong pagkatawag. Isang personal ministry at isang general ministry. Kung sinabing general ministry, ito yung church natin. Ano po ba ang aking parte sa isang church? Ano ba, worshiper ka? O hindi pagbutihin mo yun sa Panginoon. Song lead ka, ikaw ay MD, ikaw ay preacher, ikaw ay teacher, ikaw ay cameraman, di ba? Hallelujah Jesus. Alam niyo po nung ako po ay nagpo-posting, ano po, sobrang na-amaze po ako kay Lord. Alam ko na nandito si Kuya Eds, ano po, at nais ko lamang na siya ay aking mabigyan din ng konting 'di ba, ng konting encouragement, ano po, na sobrang natuwa talaga ako kay Lord. Na nakikita ko siya, sabi ko si Eds dati, hindi naman to ganito eh. Nandun lang ito dati sa likod, 'di ba? Pakape-kape lang ito doon kasama ni Ahmad. Pero ngayong araw na ito, nakita ko na siya ay tumutugtog sa Panginoon. Nakita ko kung talagang binigay niya ang kanyang heart doon sa kanyang pagigitara. Sabi ko, Lord, nakaka-amaze yung ginawa mo sa taong ito. Na dati akala ko ay si Eds ay parang ika nga, don't judge the book by its cover, di ba? Kung unang titingnan mo si Kuya Eds, minsan nga sabi ko parang ang sungit yata na itong tao na to. Di ba? Parang minsan nakakatakot eh. Di ba? Hallelujah. Alam mo yun, parang nakakatakot kasi parang hindi ka papansinin. Alam mo yun, but there is a different Eds na nakita ko that time. Alam mo yun, nung nakita ko siya na tumutugtog, talagang binigay niya yung kanyang puso sa pagtugtog. Sabi ko, wow, Lord. Sabi ko yung dating paupo-upo lang, pakape-kape, ngayon, tumutugtog na sa Panginoon. At sobrang masaya po ang puso ko at nagagalak po ako na makita po yung progress ni Kuya Eds. Hallelujah, Jesus. Di ba? At napakasarap sa heart na makita ko rin po ang bawat isa. Hindi lang po ito para kay Kuya Eds, kung hindi po sa bawat isa rin. Kung paano tayo mag-serve sa Panginoon. Di ba? Yung mga nasa back area, sila nanay, sila ninang, yung mga nag-ayos, yung mga nag-asikaso ng pagkain, yung pag-share natin ng mga pagbibigay natin ng mga pagkain sa mga bisita. Sobrang na-appreciate ko po yung lahat. Wag niyo pong isipin na porket nakahidden yung inyong trabaho ay hindi po kayo appreciated. Alam niyo, sobrang appreciated ko po yung mga trabahong yan. Kaya nga po, mas ginagalingan ko pa sa trabaho ko bilang pastor. Hindi na nga lang bilang pastor, punong pastor na ngayon. Ay mas ginagalingan ko pa yung trabaho ko kasi nakikita ko na, Lord, parang hindi ako pwede magputyo-putyo ng trabaho lang kasi may mga taong behind dito na hindi ko pwedeng sukuan. Ako yung pang-frontline lang. Kumbaga sa artista lang ako dito. Ako lamang ang nandun ng pagmumukha ko lang nandun. Pero yung mga nag-cameraman, yung at the back of this movie, para siyang isang movie na grabe yung trabaho ng mga nasa likod. Yung mga cameraman na nakalublog din sa tubig, kung ang artista ay nakalublog sa tubig, ay sila rin. At nakita ko po yun na kung ang kaming mga pastor ay pagod, mas nakikita ko mas pagod kayo na mga nasa likod ng ating bawat paggawa sa Panginoon. At na-appreciate ko yung lahat ng yun. At nakikita ko rin ang puso ng bawat isa kung paano tayo trumabaho, kung paano tayo magbigay ng 100% nating paglilingkod sa Panginoon. At lagi niyo pong tandaan na hindi po yan sayang. Maaring ngayon hindi mo pa natatanggap yung reward ni Lord, pero soon in time, matatanggap mo rin po yung reward or yung pagpapala dahil sa iyong pagsunod. Not in vain yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, for over ilang taon ang paglilingkod ko, yung 4 na taon ng paglilingkod ko, talagang sabi ko nga, ni brief, hindi ako makabili. Sabi ko, Lord, grabe. Diba? Sa 4 na taon ng paglilingkod na ito, ni brief, hindi ako makabili. Hindi ako makapagbigay kahit 50 pesos sa aking mga magulang. Iniiyak ko pa yun sa Panginoon. Pero ang word ng Panginoon sa akin, anak, magpatuloy ka kasi nagtatanim ka pa lang ngayon. Diba? Isipin mo na lang ang tinanim mo ay niyog. After 3 years ka pa mag-aani. Sabi ko never, nakalimutan ko na nga yata yung itsura ng festival mall for over 4 years. Kasi hindi ko na rin yung napasok that time. Wala na akong ibang alam kung hindi squatter area, bukid, diba, church, diba? Hallelujah. Parang sa mata ko, yung maganda-ganda ko na lang napuntahan yung church eh.
Di ba, more on, andun ako sa mga liblib na lugar, sa mga, kung saan may mga suot na pwede mo suotan, di ba? Minsan nga yung iba nagsasabi na sa akin na, Pastor Carl, nakakatakot naman yung ginagawa mo. Grabe pala yung lugar na pinupunta mo ay talaga ka. Ano po, yung tipong kailangan makipkapwa-tao ka. Kasi kapag hindi ka nakikapwa-tao, paglabas mo may tagas ka na sa tagiliran. Pag hindi ka nakikapwa-tao, ano po, hallelujah. Di ba? Kaya alam niyo yun, doon mo talaga matututunan kung paano makisama, ano po, nang hindi nakikisama. Matututo ka makisama na hindi ka nakikisama. Sabi ko, grabe Lord, ang tagal ko na palang hindi nakaranas magganto. Ano? Hallelujah. Kaya po nung time na sabi ko, Ate Lindsay, hallelujah. Sabi ko, Ate Lindsay, samahan mo nga akong pumunta ng Novo at ako'y bibili ng mga gamit sa bahay. Alam niyo, pagpunta namin doon, ano yung budget namin, wala, sumobra pa sa budget namin yung aming binili. Diba? Sobrang na-excite akong mamili. Ano, na tinatawanan pa ako ni Ate Lindsay. Sabi ko, Ate Say, parang may mali yata tayo ah. Diba? Sabi ko, ganito lang ang budget natin, eh tayo lumagpas na. Sabi ko ganun. Pero alam mo yon, parang na-miss ko na pumunta ng counter para magbayad ng bibilihin. Ano, nakalimutan ko na yung salitang mag-enjoy ng mga time na yun. All the things that I am doing is always, di ba, ministry, ano po, may mga pagkakataon nga na nakalimutan ko na rin magpahinga. Kaya ngayon tulog, hindi ko na dati kilala. Kakakilala lang ulit namin itong mga nagdaang mga panahon. Ano po, siguro netong 2026, doon ko lang nakilala ulit si Tulog. Ano, ay kasarap pala sa feeling. Tapos ang lamig. Hallelujah. Di ba po, parang, wow, sarap iinat-inat. Ano po, praise the Lord. At sabi ko, Lord, eto na yung pag-aani ko doon sa mga pagpupuyat. Ano? Sabi ko, dati Lord, talagang gabi-gabi, puyat na puyat ang person. Ngayon, hallelujah, ano po, ay nakakatulog ng maayos. Ano po, dati talagang gutom ka na, stress ka pa, ano po, kaya ang payat ko na, mukha na ako nag-a-addict dati, hubak na ang pisngi, lubog na ang mata, ano po, hallelujah. Ngayon, Diyos mio, parang kailangan ko na mag-reduce, ano po, dahil tumataba na ang person, hallelujah. 'Di ba? Kaya nga thank you Lord kasi binigyan ako ng Lord na nasa third floor para kada bababa ako ay na-exercise na din. 'Di ba? At ang layo ng bilihan ng ulam. Ano po, para ako na-exercise, maglakad-lakad, pataas, pababa. Ano po, hallelujah. Ano po, at yun yung nakaka-amaze sa Panginoon. Ano po, so kaya gawin lang natin ng buong puso yung lahat ng pinapagawa ng Panginoon. Ano po, not for human master. Ano po, hallelujah Jesus. Hindi sinabi ng Panginoon na i-neglect mo yung mga taong nangunguna sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, gawin mo yung lahat, hindi para sa kanila. Ano po, gumawa ka sa church, hindi para kay pastor. Gumawa ka, sumunod ka, dahil ginagawa mo yun para sa Panginoon. Ano po, hallelujah Jesus. Thank you, Lord. And number one thing that I can share with you, people of God, ano po, the ministry of obscurity, it practice stewardship. Ayan. Alam niyo po ba, yung ministry ng obscurity, nakakatulong po pala ito para i-practice natin yung stewardship. Ano po ba yung tinatawag na stewardship? Ito po ay maging mabuting or maging magaling na katiwala. Hindi katiwaldas ha. Di ba? Iba yung katiwala sa katiwaldas. Ano po, pag sinabing katiwaldas, winawaldas mo lahat ng mga pinagkatiwala sa iyo, kahit di naman iyo. Ano po, winawaldas mo, pinagkatiwalaan ka ng tao, winalanghiya mo. Ano po, hallelujah, pinagkatiwalaan ka ng ministry, hinayaan mo lang, pinabayaan mo lang. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng finance, hindi mo po minultiply. Ang ginawa mo ay bahala na. Ano po, bahala na si Batman. Ano po, pati si Batman nadamay pa. Ano po, kaya maging mabuti tayong katiwala, hindi katiwaldas. Ano po, kasi ang pangit naman kung pagdating mo sa langit, this is my not good and not faithful servant. Ano po, kaya dyan ka na sa kadiliman. Ano po, dyan na lang kita ilalagay. Ano po, at ito nga po yung lagi kong itinuturo sa inyo na sobrang love na love ko tong verse na ito na i-share sa inyo palagi. Yung Luke chapter 16 verse 10 to 12 na sabi po dyan, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ano po yun daw pong napapagkatiwalaan sa maliit ay mapapagkatiwalaan sa malaki. At yung mapapagkatiwalaan sa kaunti ay mapapagkatiwalaan ng mas marami. Alam niyo po, lagi kong itinuturo sa inyo na kahit na isang tao lang yan,
ano po, kahit iisang tao lamang yan, ay maging mabuting katiwala ka. Alam niyo po, lahat yan pinagkatiwala lang sa atin ni Lord. Alam niyo po yung pamilya niyo, pinagkatiwala lang yan sa iyo ni Lord. Di ba? Hindi po yan habang buhay nandyan. Pinagkatiwala ng Panginoon yan. Kung ikaw naman ay may anak na, or ikaw ay nanay na or tatay ka na, yung mga anak mo, pinagkatiwala lang yan ng Panginoon sa iyo. Tandaan mo yan. Ano po? Kasi nung ako po ay gumagawa nung para sa child dedication, nung tinitingnan ko yung guide, sabi ko, Lord, nakalagay pala ito dito. Diba? Ang mga anak ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sabi ko, ganun pala yun. So, ibig sabihin, ako pala ipinagkatiwala lang ng Panginoon sa aking magulang. Hallelujah. Kasi alam ng Panginoon na sa pamamagitan ng pagtuturo at pagtutuwid ng aking magulang, ako ay magiging isang pastor, magiging isang pastol ng Panginoon sa darating na panahon. No, kaya lahat po ng yan ay pinagkatiwala sa atin. Ano po, kung ikaw po ay nagtatrabaho, may business, or ikaw ay tambay, hallelujah, ano po, ibig sabihin, pinagkatiwala yan sa iyo ng Panginoon. Ganon din po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa pagiging isang full-time minister, yan po ay pinagkatiwala lang ng Panginoon. Ano po, baka naman ang iniintay na lang natin ay panay support na lang, pero hindi naman tayo gumagawa para sa Panginoon. Ano po ba ang true essence nun? Alam niyo po yun, pinupondohan, sinusuportahan tayo ng Panginoon para po ipagpatuloy or gawin yung mission na ibinibigay sa atin ng Panginoon at gawin yung trabaho na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nagigets po natin? Ano po? Kaya nga po mahirap ang pagiging isang full-time minister. Kasi pag sinabing full-time, dapat lahat ng oras mo sa Panginoon, walang sayo. Ano po? Diba? Parang yung palabas sa TV, yung walang sayo, Nicole. Diba? Akin lang. Diba? So yun din ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, full-time ka, walang sayo. Sa Panginoon lahat ang oras mo dapat. Ano po? Hallelujah, Jesus. Pero binigyan naman tayo ng Panginoon ng pahinga. Binigyan naman tayo ng after ng ating paggawa ay magpapahinga tayo. Kaya nga kami mga pastor, may tinatawag kaming rest and recreation or rest and restoration time. Ano po, ito yung time na kami po ay nagre-relax, family bonding, kain sa labas, ano po, kung may pagkakataon, di ba? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. And sabi ko nga, for over, magse 7 years na po ako naglilingkod. Ngayon darating na March, 2027. Sabi ko nga, Lord, parang thank you dahil itong mga pagkakataon na kami ay minsan nakakakain sa labas kasama ang aking pamilya. Nakakapag-banding kami magkakapatid. Alam niyo po, isa na po yung reward ng Panginoon sa akin. Sa 7 taon ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan, huwag tayo maiinggit, si Pastor Carl nga, ganito, ganyan. Huwag natin kainggitan yung pinagpagura ng iba. Magpagod ka. Pagpagudan mo rin yung trabaho na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Maging magbuting katiwala ka. Maging good steward ka. Baka naman hindi pa tayo nagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Gusto na kaagad natin reward. Hindi mo pa nga napapatunayan sa Panginoon na ikaw ay good steward, gusto mo na kaagad ng award. May award ka nga. Ano po? Hallelujah. Diba, God wanted us to understand, na kailangan nating mag-sacrifice. We need to sacrifice more unto the Lord when it comes to the Lord. Maaring sa una, kailangan mong i-sacrifice na pupunta ka ng birthday o prayer meeting. Diba? Lalo na pag ikaw ay isang lingkod ng Panginoon na full-time. Pag sinabing prayer meeting. Diba? Saan mo na ang outing? Hallelujah. Kasi naranasan ko po yan. Patay nga yung lola ko. Hindi ako nakauwi eh. Diba? Naranasan kong sabihan ako ng mga kamag-anak ko na antigas-tigas naman ang puso ko. Dahil hindi man lang ako umuwi, namatay ang lola ko. Namatay yung tito at tita ko, hindi rin po ako nakauwi. Diba? Pero tinanggap ko lang. Sabi ko, Lord, kung ito man Panginoon ay sacrifice na para sa iyo, tatanggapin ko kahit anong sinasabi nila sa akin. Alam niyo ho ba, nung nag-post ako, na thank you Lord, sa promotion ibinigay mo. Alam niyo po, yung tita ko na nagsabi nun, nandun. Alam niyo, sabi niya, congratulations, pamangkin. Huh?
Diba? Alam niyo po ba, hindi kami nag-uusap noon. Hindi talaga ako kinakausap noon. Hindi niya ako kinakausap. Siya ang hindi ako kinakausap. Legit yun. Hindi ko nga alam kung in-unfriend na ako noon eh. Di ba? O nirestrict lang ako. Pero hindi ako kinakausap noon for a long, long years, mga kapatid. No? Palibasa matandang dalaga, eh, iniisip ko na lang matandang dalaga eh. Baka nagatampo lang. Diba? Hallelujah. Kasi ganun tayo yung mga matatandang dalaga. Totoo ba yun? Yung mga matatandang dalaga minsan may mga attitude. Ano? Kaya kayo na lang ang umunawa, mga brothers and sisters. Hallelujah. Baka may demonize ako dito. Di ba? Sorry na guys. No? Pero sabi lang kasi yun ng tatay ko. Ano? Kasi kapatid niya yun eh. Di ba? Kaya sabi niya may correct daw. Ano po, pag yung correct, hindi kami kinakausap, yung mga pamangkin. Ano? Hallelujah, Jesus. Ano po? Kapag nakita niya na yung mga pamangkin niya ay may mga lovers, eh talaga naman tinitirada niya yung lahat. Ano po? Pero nung siya nagkaroon ng lovers, sabi ko, hayain na. At nang hindi na tayo pinapansin yan. Ano, hayain nyo nang ma-in love. Ano po ay ngayon ay in love siya doon sa kanyang boyfriend. Ay sabi ko, hayain. Ano, at nang siya ay hindi kung sino-sino inapagpapansin dati, kaliit-liit na bagay. Papansinin ng papansinin lahat. Ano po? Sabi ko nga, it is a reward, Lord. Ano po, salamat Lord. Itong mga tao na ito, yung mga hindi naniwala sa akin dati. Pero ngayon makikita ko yung kanilang chat. Congratulations, pamangkin. Ang sarap sa feeling. Ano po, na even sila, tinanggap nila kung ano po yung ipinagkaloob sa akin na reward ng Panginoon. Ano po, at award ng Panginoon. Sabi dito, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Sabi po ng Panginoon, ang sino man daw pong dishonest or hindi po tapat sa ipinagkatiwala sa kanya, ay hindi rin po magiging tapat sa malaking bagay. Kaya minsan, huwag tayong magtataka kung bakit hindi pa tayo binibigyan ng Panginoon ng malaking bagay na para hawakan, malaking ministry, malaking pera, malaking congregation, and so on. Kasi bakit? Maaring hindi pa nakikita ng Panginoon yung katapatan natin doon sa ipinagkakatiwala niya. Ano po, at yan po ang lagi kong siniset sa akin sarili na, Lord, hindi ako magmamadaling lumaki ang ministry ng WTJR. Diba? Kung nakikita mong ang puso ko'y tapat na, dagdagan mo. Kung hindi pa, tama na muna yan, Lord. Basta lang, magampanan ko yung pinapagawa mo sa akin. Ayoko naman na nagangad ako ng napakalaki, napakaraming ministry katulad ng kay Apostle Catherine Crictas, hindi ko naman kayang pangatawanan or hindi ko naman kayang panagutan or hindi ko naman kayang maging responsable doon sa pinapagawa niyo, wag na lang. Ano po, para sa akin ay mas magandang si Lord na mismo ang magbigay, si Lord na ang magpakita ng katapatan na yun. No, naalala ko ng mga pagkakataon na ako'y nagsisimula pa lamang, ang aking pong Gmit dati ay 4 lang, 5 lang, 1 lang, 2 lang, ano po, naging 6, 7, 8, 10, ano po, at dumami po ng dumami. Ano po, hallelujah Jesus. Kaya nga po, I am very thankful unto the Lord. Ano po, ganun din, nung dumating din sa akin sila Sis Beb, ano po, ay sobrang na-amaze din ako sa Panginoon. Ano po, na sila ay ipinagkatiwala din ng Panginoon sa akin. Ano po, kaya sila man po ay dapat ko rin tulungan bilang mga kasama sa pananampalataya. Ano po, maaring sila po ay may Prayer of God Warriors Ministry at may WTJR ako, pero pinagkatiwala pa rin sila ng Panginoon sa akin. Dinala sila ng Lord sa akin at nais ko po na maging tapat sa Panginoon kung ano po ang ipinagkatiwala niya. Kasi lagi kong siniset sa sarili ko yung sinabi ng Lord na the Father will send who is for you. Don't reject them. Ano po, kaya kapatid, kung ano po ang pinagkatiwala ni Lord sa inyo, ipakita niyo po ang katapatan ninyo. Hindi mo tayo nagre-reklamo, ano ba yan? Tatatlo na attendance ko. Ano ba yan? 5 lang. Ano ba yan? Ano ba yan? No? Wag. Kapatid, magunos dili ka. Ano po, baka dili ka na mabigyan ni Lord. Ano po, pag ikaw ay naging, di ba? Ikaw ay naging mapaghanap sa Panginoon. Hayaan mo na ang Panginoon ang mag-angat sa iyo. Sabi naman ng Panginoon hayaan mo ang Panginoon na maglagay sa iyo sa tamang posisyon. 'Di ba? Kaya hindi ako nag-iisip. 'Di ba? Hallelujah. Tingnan niyo po. 'Di ba? Sabi ko nga, Lord, pangarap ko lamang na makasakay ng eroplano. Never ever in my life na sa year 2026 makakasakay ako ng eroplano. At ako pa mag-isa. Ano po, wala pa akong kasama. Ano po?
At sabi ko, ano Lord, grabe. Ano po, hindi ko ito lubos na isip sa aking sarili na ito po pala ay magaganap, ano po, in due time. Ano po, sa time ng Panginoon. Ito ba'y plinano ko? Hindi. Pero plinano ni Lord? Yes. Ano po, hindi naman ako nag-ipon simula 2024 para lamang makasakay ng eroplano, para lang ma-fulfill yung promise na yun, or para ma-fulfill lang yung nais ko. Hindi. Ano po, si Lord mismo ang nag-fulfill noon. Diba? Sabi ko nga dati, Lord, bahala ka na kung saan mo ako dadalhin. Basta, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Ano po, kaya nga may mga pagkakataon, mini-message ako ng mga kamag-anak ko, sabi, ano ba, may kakilala ka ba dyan? Pumunta ka ng Tacloban, may kakilala ka ba dyan sa Tacloban? Punta ka ng punta, hindi mo naman alam yung lugar na yan, baka mamaya, kilala mo ba yung pupuntahan mo? Baka mamaya, mamamatay tao yung mga yan. Ganun, sabi ko, mamamatay tao eh, 2 beses na pumunta si Nehemiah dito. Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba? Kaya sabi ng nanay ko, ano mamamatay tao? Sabi niya, grabe naman yun. Ilang beses na yan nakasama ng anak ko, ganyan. Oh, di ba? So makikita natin yung support, ano po, dahil naging mabuti tayong katiwala. Ano po, isa sa mga test, alam niyo po ba, isa sa mga test ng Panginoon minsan, yung tayo po ay napapagbawalan ng pamilya natin. Isa po yun sa test ng pagiging faithfulness or pagiging faithful sa Panginoon. Alam niyo yun? Ano ba ang pipiliin mo? Yung galit ng nanay mo o yung pinagkatiwala ni Lord sa'yo? Diba kasi naranasan ko po yan. Ano po, alam niyo, tinanggap ko lahat ng masasakit ng mga salita na sinabi ng aking mga magulang. Ano po, alam ko, nung mga nagdaan na nakapunta sila Nanay Ann, alam ko ay na-share din yun ng aking tatay sa kanila. Habang kami nagkukwentuhan, na-share na rin talaga na ayaw na talaga ng aking tatay na ako'y mag-ministry. Ano po, ang sabi pa nga dati, ministry. Ano? Walang yung ministry yan. Sabing gano'n ng tatay ko. Ministry, bakit napapagpala ka ba? Ano? Sabing gano'n, para ka lang asong sunod ng sunod sa kung anong sinabi nila. Pero alam niyo po yon, tinanggap ko lahat ng yun. Kahit na masakit para sa akin na, ano ba ito, magulang ko, walang suporta sa akin. Pero tinan niyo naman po ngayon, sobrang na-amaze ako sa Lord sa ginawa niya sa aking buong family, sa aking pamilya. Nakita naman ni Nanay Ann kung paano sila itrato ng aking mga magulang, na para bang mga apo sila. Alam mo yon? Para sila mga apo sa akin. Hallelujah. Ano po, talagang pagising pa lamang ng umaga, nakaredy na po ang pagkain. Ano po, nakapaggulay na, nakapag ano na yung mga hindi nila na-experience na kainin, ay talagang i-share sa kanila ng mga magulang ko. Ano po, na para bang pamilya kami at welcome na welcome lahat. Ano po, hallelujah Jesus. Diba? Si Mang TJ, nung pumunta siya doon, grabing itrato yan ng aking nanay at tatay. Ano po, yung mga taong na isama ko na doon, sila Kuya HP, diba? Alam nila yan. Ano po, hindi sila pinakitaan ng mga magulang ko na, ano ba yan, nagsama ka pa dito ang palamunin. Walang ganun. Ano po, nakita ko na Lord, grabe ka. Ano po, na magbalik ng reward or magbigay ng reward. Tinetest mo lang pala kung magiging tapat ako sa ipinagkatiwala mo. Ministry, family. Ano po, pero kailangan nating sundin or sundan yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na ang sino mang hindi kayang iset aside or iput aside ang kanyang magulang, kapatid, pamilya, possessions, ari-arian, everything, ay hindi pwedeng maging disipulo niya. Kaya kapatid, maging tapat tayo sa kung anong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano po, maging tapat ka, simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking ipinagkatiwala ng Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng minimum na sahod. Hindi po reklamo yan para hindi tayo makapagbalik sa Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng malaking sahod, hindi rin po yan assurance para hindi natin maibalik yung para sa Panginoon. Ano po? Hallelujah, Jesus. Kaya lagi po natin tandaan na lahat po ng meron tayo ay pinagkatiwala lang ni Lord. Pinagkatiwala sa atin yung pamilya, yung ministry, yung trabaho, yung ating negosyo, and everything. Alam niyo po, nung ako po ay nagtatrabaho, sabi ko, Lord, tumagal ako ng 5 taon dati, ang dami ko ng late. Hindi ako natatanggal. 'Di ba? Sa ibang mga shop ay pinagtatanggal na yung mga late. Ako ay hindi. Nananatiling matatag. At pinag-thankful ko yung kay Lord. Pinag-thank ko yung kay Lord. Nasabi ko, Lord, kaya naman ako nalilate, alam mo, na ako'y nagsiserve sa iyo. Kaya ako nalilate dahil anong oras na ako nakakatulog para lamang manalangin, mag-serve sa Panginoon,
umattend ng Bible study, discipleship, and so on. Dati, ang discipleship namin hanggang 3 a.m. Sino ba namang hindi malilate nun, tapos pang umaga ka, di ba? 1 hour na lamang ang tulog mo, di ba? Lutang na lutang ka pa, sakit sa ulo, di ba? Pero, nakita ng Panginoon na tapat ito. Ano? Hindi siya nagreklamo. Kay puyat, pagod, gutom, hindi siya nagreklamo. Mainit, umuulan, wala siyang reklamo. Naging good steward siya sa aking pinapagawa. Kaya bibigyan ko siya ng reward. Ano po? Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nasa panahon na nagtatanim ka pa ng ngayon, hintayin mo yung reward ng Panginoon para sa iyo. Sabi dito, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will be trusted? Who will trust you with true riches? Sabi po dito, ang sino mang hindi napapagkatiwalaan sa makamundong yaman ay hindi mapapagkatiwalaan sa totoong yaman. Ano po? So, ibig sabihin, lahat ng pinagkatiwala sa atin sa mundong ito ay temporary. Ang trabaho mo, temporary. Ang iyong negosyo, temporary. Kapag ginusto ng Panginoon na malugi ka, malulugi ka. Di ba? Kapag ginusto ng Panginoon na kahit na ikaw ay magpipishbulang, naranasan ko yung kahit ako ay magpipishbulang, sabi ko ba, ang laki ng aking sinasahod. Mas mataas pa doon sa sinahod ko. Hawak ko pa ang oras ko. Di ba? Magsisimula lang ako ng 10, pagkatapos ng 6 p.m., nakakabanding ko ang pamilya ko, hawak kong oras ko, nakakasahod ako ng minimum na sahod. Labas na ang lahat ng gastos, may ipon pa. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, ang sino man napapagkatiwalaan sa makamundong yaman or sa worldly wealth. Kaya alam niyo po mga kapatid, everything that we have today, it is all entrusted by God. Pinagkatiwala lang yun ni Lord. Ang tanong, naging mabuting katiwala ka ba? And that is the question, people of God. Kasi kung ikaw ay napapagkatiwalaan sa makamundong yaman, ikaw po ay mapapagkatiwalaan ng Panginoon sa totoong yaman. Sabi ko nga, lahat ng meron tayo ay gamitin natin para sa ikapupuri ng Panginoon. Ano po? Habang tayo may hininga, habang tayo may buhay, gamitin natin yan para tayo ay makapaglingkod. Tayo ay makapagbalik sa Panginoon. Ano po? Kasi sabi ng Panginoon, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Sino raw po ang magtitiwala sa iyo? Kaya minsan nagtataka tayo, diba? Paano kaya nagkaroon ng mga supporter si Pastor Carl na grabe, halos years na. Alam nyo kapatid, kailangan mo lang maging trustworthy sa pinapagkatiwala. Ano po? Kapag binibigyan ba tayo ng mga support, ano bang ginagawa natin sa ating support? Diba? Hallelujah, Jesus. And I am praying unto the Lord. Ano po? At sobrang na-amaze ako. Ano po? Sa isang lingkod ng Panginoon. Ano po? Na nilulook up ko din itong tao na ito. Praise Jesus. Alam niyo po ngayon, meron na siyang sariling cafe. Ang pangalan ng kanyang cafe, Hebrew. Ano po? Ang galing, no? Hebrew. Diba? As in Hebrew, na Hebreo. Ano po? Pero kapag binigkas mo siya, Hebrew. Siya ay nagbubrew ng kape. Ano po? Siya ay nagluluto or naglalaga. Yun yung ibig sabihin niya. Siya ay naglalaga. Diba? Parang Hebrew. Ano sabi ko, ang galing ha? Ang amazing. Very prophetic yung pangalan. Ano po? At naniniwala ako na soon in time ay may establish din ng Panginoon yung pinagkatiwala niya sa akin. Ano po? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano po? Pinagkatiwala po ng Panginoon sa akin. No? Doon ako na-amaze kay Lord. Hallelujah. Kung paanong inuunti-unti ni Lord. Alam niyo, hindi po ako nagmamadali. May mga pagkakataon nga, sinasabihan na ako ng magulang ko. Naalala ko nung lumipat ako dito, sabi nyo ni na Ate Lindsay, magtindahan ka na dyan, pastor, and ganito, and ganyan. Pero alam niyo po, hindi ako nagmamadali sapagkat bago pa man ako lumipat ng bahay, ay ipinakita na ng Panginoon na soon in time, ano po, sa kanyang perfect na pagkakataon, ay mailo-launch ko rin yung cafe na ibinigay ng Panginoon sa akin. Na dati pa man, alam ko nakita na yun ni Ate Lindsay dati, na napakadaming tao doon sa cafe na yun at laging jam pack ang mga tao doon.
Ano po, nasa kabilang ministry pa lang kami, nakikita na yun ni Ate Lindsay dati na, Kuya Dave, naginip ako na pumunta daw ako sa iyong shop at napakaraming tao, tinulungan pa nga daw kitang magligpit ng mga ng mga basyo, ng mga pinagkainan ng mga tao or ng mga customer. Ano po, at naniniwala ako sa Panginoon na soon in time darating din po yung tamang panahon na yon na inilagay ng Panginoon. Ako po ay excited, pero hindi naman po ako nagmamadali. Dahil alam ko na time will come. Ay magkakaroon din ng cafe na yon na ibinigay sa akin ni Lord. At banda-banda riyan, magugulat na lang kayo. Hallelujah. Sabi nga, pag tayo ay may pinaplano, or kapag may planong ibinigay sa atin ng Panginoon, ay wag nating lahat ng details ay sabihin. Hallelujah. Sabi nga ay, pag nandyan na, doon ko na lamang po sasabihin sa inyo. At kayo i-invitein ko naman kapag ka, blessing na, or opening na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi dito, na ang sino man mapagkakatiwalaan sa worldly wealth ay napapagkatiwalaan ng totoong yaman. Alam niyo po, sabi ko nga, Lord, grabe pala, no? Kasi dati, naalala ko, may mga support na dumarating sa akin dati, hindi ko po siya hindi ko po siya na manage ng tama. Kaya dumating yung moments na kinat yun ng Panginoon sa akin. Alam ko, year 2023, kinat yun sa akin ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, turuan mo ako kung paano ko i-manage ang lahat ng pinagkatiwala mo sa akin. At ngayon nakita ko kung ano at paano ginawa ng Panginoon yung lahat ng bagay na meron ako ngayon. Nasabi ko, Lord, I enjoy everything in this house, pero hindi ito lahat. Hindi ito akin. Lahat ng meron dito ay sa iyo. Hallelujah, Jesus. At yun lang naman ang lagi kong pinagpipray kay Lord na, Lord, gamitin mo yung bahay namin na maging pagpapala rin sa iba. Na kung sino man ang papasok dito ay magiging, ay mapapagpala mo. Hindi sila lalabas na hindi nila dala yung pagpapala ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya sobrang excited ako palagi sa Panginoon sa lahat ng ipinapagawa niya. Hallelujah, Jesus. At sabi po dito, and if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Ayan. So ito po yung sinabi ng Panginoon, kapag hindi ka raw po napapagkatiwalaan or hindi ka po naging tapat doon sa pag-aari ng iba, di ba? Lagi ko po itong i-share sa inyo, di ba? Na ang sino man mapapagkatiwalaan ng hindi kanya, ay bibigyan ng para sa kanya. At sabi ko, Lord, thank you, Lord. Minsan muna pala ako napagkatiwalaan sa bahay namin. Diba? Kasi binigyan mo ako ng sarili ko ng lugar. Kasi nakita ng Panginoon kung paano ko minanage. Sabi nga, if you cannot manage church household, you cannot manage church holds. At sobrang masaya ako sa Panginoon. Itong bahay na ito ay hindi bahay ko, ito ay bahay natin. Sa Panginoon. Diba? Alam yan ni Ate Lindsay na ang bahay ko ay bahay ng lahat. Hallelujah, Jesus. At sobrang nakaka-amaze, at sobrang mataba ang puso ko, para dyan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya lagi niyo po yung tatandaan, mga kapatid, ang Ministry of Obscurity ay nagpa-practice sa atin kung paano maging good steward ng pinagkatiwala ni Lord. Kaya I encourage everyone na mas maging mabuting katiwala tayo. Huwag tayo maging katiwaldas. Hallelujah. Ikalawa, it practice through service. Ang Ministry of Obscurity po pala ay nagpa-practice sa atin para magkaroon tayo ng totoong pagsisilbi or totoong serbisyo sa Panginoon. Sabi ng John 13:14-15, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another feet. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya nga nitong mga nagdaang araw, sabi ko, Lord, ako man po ay provide mo ang lahat ng aking pangangailangan. Ganon din man, ay pipili ako ng tao na deserving para aking ding suportahan. Hallelujah, Jesus. At isa sa mga tao na napili ko sa Panginoon ay, yun nga, si Kuya Joe Marie, napili namin, hallelujah, and
na i-share namin kung ano yung meron kami. Ano po, at sobrang na-amaze din ako sa kung anong ginagawa ng Panginoon sa batang yun. Ano po, nasabi ko nga ay, Lord, hindi naman ako mayaman, ano po, pero alam ko mayaman ka, ano po, para kami ay suportahan sa lahat ng aming pangangailangan. Ano po, at hindi naman po nagkulang ang Panginoon. Ano, siguro I was supporting this kid for over 1 month na. Ano po, nasa 1 month na po mahigit kasi 1 buwan na po ako dito sa bahay ko, ay naka-1 buwan na rin. Ano po, na nakita ko kung paano mag-provide ang Panginoon sa kanya. Ano po, dati may mga pagkakataon na magsasabi yan na hindi pa siya nakain, anong oras na. Ano po, pero ngayon, sabi ko nga, ano na, kumain ka na? Sabi niya, oo pa, kumain na ako. Ano po, at na-amaze ako na sabi ko, Lord, kasi dati, may mga tao lang din na naging ganito sa amin. May mga tao lang din na nagpapautang sa mama ko dati para makakain kami. Pero naranasan ko po yan na ang aming almusal ay saging na saba, yung hilaw na nilaga, sausaw asin or asukal, o pagka minalas-malas ka pa, sausaw sa bagoong, ano po, or patis na may kalamansi, lami kaayo ba? Di ba? Hallelujah. Ano po, naranasan namin yan. Tanghalian lang namin ang kanin. Hapunan namin na balinghoy. Alam niyo yung balinghoy or yung kamoting kahoy, ay nilaga na naman. 'Di ba? Lalagyan lang ng binudbud na asin o kaya asukal, ay sarap na. Ano po, talaga naranasan namin 'yan. Kaya sabi ko, Lord, ayoko na kung ako ay may pagkakataon na tumulong, ayoko na maranasan din itong tao na ito or ng bata na ito yung naranasan ko dati. Ano po, kasi sobrang hirap ng buhay. Ano po, sobrang hirap ng buhay. No? Hallelujah. Sabi ko, yun lang naman yung kailangan niya eh. Hindi naman sa kanya mahalaga yung material. Ang pinakamahalaga sa kanya yung suportang moral. Alam niyo po yun, yung support, moral support. Yun po yung pinakamahalaga. Ano po, at ngayon, nakikita ko naman na masaya siya. Ano po, every time, nagkukwento siya palagi. No, katulad nito mga nakaraan pa, may pasok ako ng Wednesday. Ano ba yan si ma'am? Kung kailan nagbabagyo-bagyo, kung kailan umuulan, doon kami may pasok. Simula Wednesday, Thursday, Friday. Halos 1 buong linggo may pasok daw sila. Sabi ko, okay lang yan. Basta magpatuloy ka. Basta gawin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo. Ano po, at gusto ko makita kang umakyat ng entablado. Ano, at sabi ko, ako ang unang pinakamasaya. Hindi mo man ako magulang, pero ako ang unang pinakamasaya na makita kitang umakyat ka ng entablado. Ano po, at maipasa mo yan. Ano, at makagraduate ka. Di ba po? So, kasi yun ang ginawa ng Panginoon eh. Minsan lang din po akong kinawaan ng Panginoon. 'Di ba? Isang tao na nakaranas ng depression, magsusuicide na, pero binigyan ng Panginoon ng grace, o binigyan niya ng Panginoon ng chance. Ano? Hallelujah. Ano po, naalala ko, alam niyo ho ba, dito mga nagdaang araw or even now, na-realize ko yung pangako ng Panginoon sa akin nung una pa lang. Alam niyo ho ba, nung ako po ay patalon na doon sa 3rd floor ng bahay, hallelujah, iniremind ako ng Panginoon ngayon na anak, nakatira ka na naman sa 3rd floor. Ano po? At naalala mo ba, bago kita i-encounter, yung 3rd floor na yan ay napaka, yan yung magiging sanhi dapat ng kamatayan, pero naging sanhi ng buhay na ibinigay ko sa iyo at pinagkatiwala ko sa iyo. Ano yung time na yon, sinabi sa akin ng Lord na, kung ikaw ay mamamatay ngayon, paano mo mapapatunayan sa kanila na mali sila at tama ka? Ano po, at ngayon, ano po, pinarealize sa akin ng Panginoon na anak, ngayon na-realize mo na kung ano ang sinabi ko sa iyo noong una, 6 years ago or 5 years ago. Ano po, na ang sabi sa akin ng Panginoon, sabi, ngayon napatunayan mo na. Ano, napatunayan mo na sa mga kamag-anak mo or sa tito mo, sa tita mo, na ikaw ay hindi mali yung pinili mo. Hindi maling pinili mo ako. Ano? Hallelujah, Jesus. Ano po, dati, nagde-desire lamang po ako na magkaroon ng sariling bahay. Pero alam niyo po yon, ngayon, binigyan ako ng Panginoon ng hindi pa man sarili talaga. Diba? Pero yung inuupahan na ako mismo, ano po, hallelujah, ang nagpagod, ako mismo ang nag-manage, ano po, ay isang malaking karangalan sa Panginoon na sabi ko, Lord, oo nga, no? Diba, dati, sinasabi mo lang sa akin na papatunayan mong hindi mali.
Hindi papatunayan mo na hindi mali na pinili kita. At ngayon ay pinatunayan po yung lahat ng Panginoon na hindi mali na piliin mo ang Panginoon. Kaya ngayon pa lamang kapatid, before anything else. Hallelujah. Before anything else, unahin kung piliin lagi ay ang Panginoon. Kasi hindi kanya pagkukulangin, hindi kanya pababayaan sa lahat. Ibalik mo lang kung anong binigay ng Panginoon, ibalik mo lang. Naalala ko, kanina masayang-masaya ako sa Panginoon. Hallelujah. Diba, may mga pagkakataon na ako'y tumatanggap at nakapagbabalik din ako sa iba. Sobrang masaya na ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi, grabe ka eh. Diba, hindi mo ako pinabayaan or hindi ka nagkulang sa buhay ko. Wala akong ibang masasabi kung hindi, thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness. May mga pagkakataon na ako naman ay nagkakamali at nagkakasala. Pero ikaw, faithful ka pa rin. Kasi hindi yun ang sukatan mo, yung pagkakamali ko. Ang sukatan mo ay kung paano ko ibinibigay yung lahat para sa iyo. Kung gaano yung service na ibinigay ko sa iyo, ay tiningnan mo. Dahil totoo yung sinabi mo na the measurement that you use is the measure that God will use unto you. Ngayon masasabi kong, Lord, siguro ito yung measure na ginamit ko sa iba. Kaya ito yung measure na ginagamit mo sa akin. Diba? Kung paano ako naging open ang aking mga kamay, kahit na may mga pagkakataong naalala ko nga yung testimony ni Ate Kat kagabi. Kahit 50 pesos na lang daw ang laman ng kanyang wallet, pero biglang may paparating pa ang Panginoon. Diba? Totoo yun eh. Naranasan ko yun. Alam niyo po, minsan ang wallet ko, pag kinalod ko, nakakadismaya. Sabi ko, Lord, coins na lang. Coins na lang ang natitira. Baka naman, Lord. Baka naman, Lord, pwede makahingi na. Diba? Tapos bigla may magme-message sa'yo, Pastor, nag-send po ako. Ito po ang support ko. Thank you, Lord. Diba? Magugulat na lang ako. Diba? Meron din akong isang kaibigan na taga-Japan na yun po ay bigla-bigla na lang din. Alam mo yung minsan magme-message na lang siya. Or minsan nga, hindi nga nagme-message yun. Basta na lang magsisend. Magugulat na lang ako. Uy, 3,000, 5,000. Sabi ko, wow, thank you, Lord. Diba? Sabi ko, Lord, may mapapagano na ako. May magagamit na ako uli. Alam niyo yun? Kaya grabe ang Panginoon. Sobrang na-amaze ako kung paano ang Panginoon ay kumilos sa buhay ko. At ganun din, nakikita ko rin po kung paano siya kumikilos sa buhay ng bawat isa sa inyo. Alam ko na kung ano yung tinanggap natin kay Lord, ay binabalik lang natin sa Panginoon ang buong-buo, walang labis, minsan sobra pa. Dahil ang sarap magbalik sa Panginoon ng sobra. Kasi kapag nagbalik ka ng sobra, sobra na naman ang ibibigay niya. So pag nagbalik ka na naman ng sobra, hallelujah, thank you Jesus, ay magbabalik na naman ng sobra ang Panginoon. Di ba? Hallelujah Jesus. Nag-warning sa akin. Naka-orange rainfall warning ang NDRRMC. Smi yun, nagulat ako. Di ba ang lakas ng tunog? Di ba nagulat ako? Nandito, tatakbo na sana ako sa bomb shelter. Sorry na po. Kasi yung tablet ko yung naka-on yung mic. Kaya kapag ka nag-sound dito sa cellphone, ay pakinig. Hallelujah. Sorry naman. Thank you, Lord. So lang sila, orange rainfall warning, ibig sabihin malakas na pag-ulan. So, praise the Lord sa ating pong mga buhay. Na kahit ganito, sabi ko nga, Lord, dati pag umuulan, problema ako, saan kaya ako kukuha ng bigas? Saan kaya ako kukuha ng kakainin? Ngayon, hindi naman po, for over 1 month na ako po yung nakatira dito, hindi ko po naranasang maubusan. Kundi punong-puno palagi ang pagpapala ng Panginoon. Kaya ako'y natutuwa sa Lord sa kung ano ang ginagawa niya sa aking buhay. At alam kong ganun din po ang ginagawa ni Lord sa inyo. Kaya patuloy lang tayo na maging tapat at huwag nating hahayaan na hindi natin magawa kung ano yung pinapagawa ni Lord. Ipakita lang natin yung ating true service. Sabi ko nga palagi sa inyo, kahit gaano pa kayo kalayo, yung simpleng ginagawa natin, yung simpleng pakikiisa natin, sa paggawa sa Panginoon, yung mga suporta ninyo, yung mga financial support ninyo, yung inyong mga pagiging tapat sa inyong mga seeds, sa inyong mga offering sa Panginoon,
Alam niyo po ba na yan ay true service sa ating pong Panginoon? Ano po, akala niyo maliit yan, pero hindi niyo po alam na yan po ay napakalaki ang impact sa Panginoon. Amen? Ang sabi dito, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ano po, kaya bilang tayo lumalakad sa walking the Jesus road, ano, hallelujah, lakaran din natin kung ano yung nilakaran ni Jesus. Si Jesus, hindi naman siya nagangad ng maging mayaman. Ano po, lumakad siya in a humble manner. Ano po, praise the Lord. Ano, nagkaroon siya ng actually sobrang laki ng naging pera ng Panginoong Hesus nung siya po ay nagmi-ministry. Pero saan niya yung ginamit? Ginamit niya yung to touch people, to expand the kingdom of the Lord. Ginamit niya yung for charity moments or for charity events and so on. Diba? Kaya sabi ko, Lord, naisip ko rin na Lord, alam kong ikaw ang bahala sa lahat ng pangangailangan ko. Ano? Kaya Lord, gusto ko rin na makapag-scholar ako kasi gusto ko na mayroon akong matulungan. Ano po? Na siguro ako yung pinakamasaya para bang mas masaya pa ako sa magulang ng batang ito pag nakagraduate ito. Ano po? Hallelujah, Jesus. Ano po? At napakasarap talaga, ano po, na ibalik sa Panginoon kung ano yung ginawa niya sa atin. Si Jesus, sinet niya yung sarili niya as an example. Ano po? Alam niyo po ba si Jesus Christ ay naghintay rin naman po at minsan din naging hidden. Alam niyo po yun? Minsan din po naging hidden si Jesus. Alam niyo po ba na siya po ay naging karpentero doon sa carpentry house ng kanyang tatay na si Joseph? Alam niyo po ba yun? Di ba? Hindi naman po pagkapanganak ni Jesus Christ ay siya na ang Messiah, ay siya ay siya po ay naging tanyag or naging kilala na. Hindi. Si Jesus po ay dumaan din sa proseso, kaya wag nating i-skip yung process ng Panginoon. 'Di ba? Si Jesus Christ, hinayaan niya lang ang Ama ang gumawa ng oras, ng timing, ng panahon sa bawat pagkakataon. Ano po? And isa rin yung sa bagay na natutunan ko. Kapag may pinapagawa ang Panginoon, gagawin ko ng tapat, gagawin ko ng mahusay, gagawin ko ng diligent yung pinapagawa ni Lord. Kapag wala, okay, thank you Lord. Magpapahinga muna po ako, Panginoon. 'Di ba? At kapag nandiyan na ulit yung ipapagawa ni Lord, saka ulit ako gagawa without reklamo. 'Di ba? Sabi ko nga, kapag nandiyan na ang pinapagawa ni Lord, kahit puyat, pagod, gutom, okay lang Lord. 'Di ba? Kasi minsan lang ito. Kasi darating naman yung panahon nabibigyan mo din ako ng pahinga or bibigyan mo ako ng rest. At ginagawa naman yun ng Panginoon. Ano po? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. So tayo po ba ay natuto? Number 3, it practice accountability. Alam niyo po, ang Ministry of Obscurity, ito raw po ay nagpa-practice sa atin na maging accountable sa kung ano yung pinagkatiwala ni Lord. Lagi niyo pong iisipin na accountable tayo sa lahat ng actions natin. Pag pinagkatiwala yan sa'yo ng Panginoon, accountable ka. Ano po, sabi ng Galatians 6:4-6, each one should test their own action. Ano po, lagi po nating i-test yung ating mga aksyon. Ano po, hindi yung antinetest natin na yung iba, yung action ng iba, kung ano ang ginagawa ni pastor, di ba? Pero yung ginagawa mo, hindi mo naman nakikita, di ba? Lagi natin pinupuna, si pastor ganito, si pastor ganyan, si pastor this, si pastor that. Eh ikaw, napuna mo ba ang iyong sarili? Ano po, ay sabi ng Panginoon, test your own action. Di ba po? Yung nga yung sinasabi ko na maraming mga tao, pinupuna nila yung trabaho ko, pero hindi nila nakikita na mas nag-sacrifice kami kaysa sa kanila. Ano po, na ang trabaho nila ay ito lamang specific na ito, hindi pa nga nila magawa ng tapat. Ano po, hindi pa nga magawa ng tama. Hallelujah. Tapos minsan ay sinisili pa yung trabaho ng iba. Ano po, kaya nga ako'y tawan-tawa nung mga pastoral moment namin. Ano po, sabi ko sa kanila, okay, sinong gustong siya muna ang magpastor sa WTJR? Ayaw daw. Yun na po. Kasi ikaw ba naman, bibigyan ka ng napakalaking trabaho. Ano po, mga ganito lang naman kakapal, yung mga aaralin mo, mga kapatid. Ano, bukod doon, yung personal na revelation ni Lord, bukod ang counseling, di ba? Bukod pa ang ibang mga gawain sa administration, di ba? Reporting, and everything. Ano, sabi nila, ayaw na namin pa. Okay na, makikinig na lang kami. Di ba? Susunod na lang kami sa iyo. Ano, mag-ano na lang kami, magpa-follow na lang kami, support na lang kami pa.
Ano po? Hallelujah. Ayaw na nila. Kasi hindi po madali ang amin pong mga trabaho. Ano po? Bilang mga tagapanguna. Ano po? Minsan kung kailan Sunday service na, diyan pa may tatawag sa iyo bago ka pa makaalis. Di ba? Hallelujah. Minsan, hating gabi na ng Sabado, may matawag pa sa iyo. Ano po? Yun ang hindi natin nakikita o hindi natin naiintindihan. Ano po? Kaya dapat na maging accountable tayo. Ano po? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya tayo po ay matuto. Ano po? Praise the Lord. Ano po? Matuto tayo. Hallelujah. Dapat tayo ay matuto sa bawat dapat tayo ay matuto sa ating mga experiences, matuto tayo na maging accountable sa kung ano yung ipinagkatiwala at binigay ni Lord. Ano po? Huwag na natin tingnan yung trabaho ng iba. Huwag na natin silipin yung trabaho ni pastor kasi hindi mo kaya. Ano po? Hallelujah. Kung ang binigay sa iyo ay worship team, binigay sa iyo ay ushering, mag-focus ka na lang. Ano po? At i-test mo na lamang yung sarili mong action. Naging tapat na ba ako? Na-prove ko na ba kay Lord yung katapatan na dinidesire ng Panginoon? Ano po? Hallelujah. Sabi dito, then they can take pride in themselves alone. Ano po? At wag daw po tayong, hallelujah, at wag daw po tayong, kumbaga take pride in themselves alone. Ano po? Wag na nating panghimasukan o pagmataasan ng iba. Ano po? Sapat sa ating sarili na lang. Yabangan mo yung sarili mo. Yun nga yung sabi ko doon nung kahapon sa pastoral, sabi ko nga sa kanila, alam nyo guys, minsan kailangan humarap kayo sa salamin tapos kausapin nyo yung mga sarili nyo. Siguraduhin nyo lang walang makakakita dahil baka mamaya sabihin nila na baliw na kayo. Ano po? Hallelujah. Yun. Di ba? Minsan harap ka sa salamin tapos tanungin mo, oh Carl, yan yung prayer life mo? Yan yung devotion life mo? Di ba? Uy, puro katulog. Di ba? Nagawa mo na ba yung pinapagawa ni Lord? Nagawa mo na ba yung pinapagawa ng ating mahal na hari? Nakikita natin, mga kapatid, si people of God, di ba? Huwag na natin i-compare sa iba yung ating mga trabaho. Di ba? Huwag mong tingnan or huwag mo nang silipin yung trabaho ng iba or ginagawa ng iba. Gumawa ka na lang ng gumawa sa Panginoon. At sabi dito, for each one should carry their own load. Ano po? Bitbitin mo yung pinabubuhat sa iyo ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, hindi naman tayo pantay-pantay ng binubuhat. Alam nyo ba na mas mabigat ang binubuhat namin bilang mga tagapanguna kaysa sa mga sumusunod sa amin? Imagine nyo may problema na kami, poproblemahin pa namin kayo. Di ba? Yung iba sasabihin pa sa iyo, Pastor Carl, ayaw na kasi namin dumagdag sa problema mo. Ayun na nga ang problema eh. Di ba? Ayaw mong dumagdag sa problema pero nagiging problema pa kita. Di ba? Kasi may sarili kang mundo. Di ba? May sarili kang mindset ba? Mindset. Di ba? Maging accountable tayo. Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. Diba? Kaya don't compare. Huwag na natin ikumpara. Hallelujah. Diba po? Kailangan buhatin natin yung load na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung gaano kabigat yung responsibility. Ang binigay sa iyo ng Panginoon ay responsibilidad para sa kung ang binigay sa iyo ay responsibilidad para sa team mo, buhatin mo yung load na yan. Ano po? Kami, mas mabigat ang binigay na responsibilidad sa amin ng Panginoon. Ano po? Dahil kami ay tagapanguna. Sabi doon, nevertheless, the one who received instruction in the word should share all good things with their instructor. Ano po? Alam niyo po, sabi dito, nevertheless, the one who received instruction in the word
should share all good things with their instructor. Alam niyo po, sabi dito, kapag tayo may natatanggap na instruction sa Panginoon, ay marapat na i-share po natin ito sa ating mga instructor or sa ating mga spiritual fathers. Ano po, kapag may magandang nangyari sa buhay ninyo, i-testify nyo naman. I-share nyo naman, oy, alam mo pa, grabe si Lord. Ano po, kasi nagiging kalakasan namin yon. Ano po, kung kami, kailangan pa namin mag-chat sa'yo, kumusta ka na? Sasagot mo lang, okay lang. Aray ko, pakak. Di ba? Sabi ng Panginoon yan, no? Maging accountable ka. Ano po, dapat kung may maganda, masama man o magandang nangyayari sa buhay mo, magsabi ka sa iyong mentor, magsabi ka sa iyong spiritual father. Hindi yung kapag hindi maganda yung nangyayari, pa-pray over. Pagka maganda na yung nangyayari sa'yo, wala akong leader, bahala ka dyan. Okay, fine, never mind. Diba? Okay, bye. Nakita niyo po mga kapatid. Nahihiya pa daw. Hallelujah, Jesus. Kaso paano po yung iba? Magto 2 years na, WTJ. Nahihiya pa rin. Wow. 1 buwan pa lang yarn. Aray ko. Diba? Kung siguro mga 1 month, 2 buwan, ayan. Huwag na kayo mahiya. Ano po? Yan, mapapagbigyan natin kung nahihiya pa yan. Pero yung malang hiya na, mag 2 years na tayo, nahihiya pa rin kayo. Aray mo. Diba? Hallelujah. Diba? Huwag lang nating share yung mga pangit na bagay sa atin. Diba? Minsan nakakatama din makinig kaya. Diba? Wala lang ibang isineraray kung hindi, alam mo, Pastor, grabe, nagkautang na naman ako. Pastor, grabe, meron akong bayarin. Ako din, meron. Diba? Share mo lang. Diba, mga ganon. Ako din, share ko lang, meron din kami. Diba, mga ganyan. Hallelujah, Jesus. Diba? Kapatid, pati naman yung magandang bagay, i-share mo. Diyos mio. Diba, yun man lang matutuwa ako. Wow, talaga ba? May pastor, nakabili na ako ng lupa. Wow, thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord. At nakabili ka na ng lupa, nakapagpatayo ka na ng mansyon, and everything. Hallelujah. Huwag naman yung laging problema ang ating isi-share sa ating mga leader. Diyos mio, problemado na nga yan. Mamumroblema pa lalo sa iyo. Paano ka tutulungan? Hallelujah. Ano po, and that is accountability, people of God. Ano po, isa sa mga accountable tayo, ayun dapat i-share natin yung mga good things. Ano po, sa ating po mga mentors and leader. Ano po, wag lang yung bad things. Ano po, good things. Kaya nga pansinin niyo po, in-example yan sa atin ng Panginoon. Naalala niyo noong time na sinabi ng Bible na humayo kayo at magpagaling kayo and everything. Alam niyo, pagbalik ng mga apostol at mga disipulo, anong ginawa nila? Kinuwento nila kay Lord kung ano yung mga nangyari. Ano, alam mo, Jesus, grabe, totoo nga yung sinabi mo. Nung sinabi namin sa demons, lumabas ka dyan. Ay, lumabas nga siya. Lumayas ka dyan. Lumayas nga. Diba? Kaya, nung time na sila po ay hindi makapagpalayas ng demonyo, lumapit din sila kay Jesus, Panginoon, bakit kaya hindi namin mapaalis ito? Ano po? So, i-share nila yung good things and bad things sa kanilang mga spiritual fathers. Ano po? At ganun din, para din yung mga magulang natin, hindi na kailangan nga minsan na tayo tanungin. Dapat tayo mismo nag-o-open tayo. Alam nyo, isa yan sa natutunan ko, kasi dati wala kaming communication ng nanay ko. Ngayon, may mga pagkakataon na ayan, kagaya kanina, kung hindi po ako magtuturo, tatawag pa yun. No, pero sabi ko, ma, nanggaling kasi ako sa kabila, sabi ko, nagpagupit ako, at naggrocery ako ng konti, at sabi ko ay dumaan ako doon kay Lababa, pinasalubungan ko yung aking 2 pamangkin, hallelujah, at nakipagkwentuhan ako ng konti lang, nagpatila ako ng ulan doon, and then saka ako umuwi. Sabi ko ay, hindi kami nakapag-usap ng nanay ko, pero most of the time kami ay nag-uusap ng nanay ko. Nag-sharing kaming dalawa. Sinishare niya sa akin yung magagandang nangyari sa kanya. Nagte-testify yun siya. Minsan, yung mga pangit na nangyari, i-share niya din.
Ano po, at doon nagkakaroon kami ng good communication bilang mag-ina, ano po, bilang anak sa magulang. At naway kayo rin mga kapatid, huwag tayong mahiya na magulang nyo na nga, kinakahiyaan nyo pa na nakausapin, eh ako pa kaya. Hallelujah. Ano po, number 4, the ministry of obscurity, it practice how you care. Ayan. So ito raw po ay nagpa-practice sa atin para tayo ay magkaroon ng care. Ayan. Hallelujah. Ano po, or ng pake. Hallelujah, Jesus. Or pinapractice po ng obscurity yung tayo ay magkaroon ng care dun sa ating kapwa. Ano po, hindi po yung wala tayong pakialam. Ay, ito lang pinapagawa ni Lord sa akin, ito lang gagawin ko. Diba, ito lang yung ministry ko, bahala kayo dyan. Diba, hindi na kita tutulungan. Eh, ano ngayon? Yan, yung mga ganon. Ano po, so sabi na Romans 13:10, love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Alam niyo po, ang pagmamahal, hindi po yung nakakasakit ng kapwa. Hindi po yung nakakasakit ng kahanggan or ng kapitbahay. Ano? Kaya minsan po ay nadidemonize ako na, Pastor Carl, masyado ka nang mabait kapag nagsasalita ka kasi inaano mo kasi yung ganito. Di ba? Sabi naman, di ba? Kapatid, ako na magsasabi sa inyo, tama naman minsan na tayo nagre-review pero wag naman para kang palengkera. Ano po, para ka nakikipag-away dun sa kanto ninyo. 'Di ba? Magkaroon ka naman ng professionalism. 'Di ba? Be decent and in order, ang sabi ng Bible. Hallelujah. Nagigets po natin, be decent and in order. Ano po, magkaroon naman po tayo ng konsiderasyon na tinatawag. Ano po, hindi po yung wala tayong konsiderasyon. Ay, hindi, Pastor Carl, nagkamali kasi siya eh. Di ba, aawayin ko yan. Di ba, nagkamali kasi yan, nasigawan ko. Ay, hindi po tama yun. Ano po, hallelujah, case-to-case basis yan. May mga pagkakamali na hayaan mo siya ma-realize niya. At may mga pagkakamali na kinukumpronta at may mga pagkakamali na kailangan mo lang siyang i-encourage para ma-realize niya yung mali niya. Nagigets po natin? Si Jesus Christ nga eh, alam naman niyang huhudasin na siya ni Judas. Pinuna ba niya? Kinumpronta niya ba? Tinanggal niya ba yung trabaho ni Judas bilang treasurer? Hindi naman. Di ba? Binigyan niya pa nga ng ng konsiderasyon. Gawin mo na yung nais mong gawin. Di ba? O ayun, sa sobrang konsiderasyon, ginawa nga ni Judas. Hinudas niya na nga si Jesus. Nagigets po ninyo? Di ba? Love does not harm neighbor. Hindi po siya dapat nakakapanakit ng iba o nakakapanakit ng kapwa. Di ba yung iba, eh makapagsalita na lamang minsan. Ano po? Minsan hindi natin tinitingnan nakakasakit ba ng damdamin ng iba yung ating pagsasalita? Nakakasakit ba ng damdamin yung ating pamumuna? Nakakasakit ba ng damdamin yung way kung paano natin ipakita yung pagmamahal natin? Eh kung ako po ang tatanungin, ay hindi na kita mamahalin. Ang sakit mo magmahal. Di ba? Hallelujah. Totoo yan. Kung ako ang tatanungin nyo, hindi na kita mamahalin. Oy, ang sakit mo magmahal, be. Sakit. Di ba? Talas mo. Sakit mo magmahal. Sabi nun, love does not harm. Di ba? Pakita mo yung tamang pagmamahal. Di ba? Kaya nga sinabi ng Bible, ano po, wag mo gawan ng masama yung gumawa sa'yo ng masama. Gawan mo ng mabuti yung gumagawa sa'yo ng masama. So, anong ibig sabihin ng Panginoon? Di ba? So, yung nanigaw sa'yo, sisigawan mo rin. Yung mura sa'yo, mumurahin mo rin. Di ba? Ipakita mo yung tama sa kanila. Show them what is right thing to do. People of God. Love does not harm. Yan po ang pakatatandaan ninyo. Ang pagmamahal, hindi nakakasakit. Maaring ang matuwid, masakit. Pero ang pagtutuwid na may pagmamahal, kahit gaano pa kabrutal, hindi mo mararamdaman na masakit sa pandinig, hindi mo mararamdamang masakit sa damdamin, at hindi mo mararamdamang o hindi mo makikitang masakit tanggapin.
Naranasan ko yan sa spiritual father ko. Sabi ko nga sa inyo, ibang-iba kami. Ibang-iba ako sa spiritual father ko. Spiritual father ko may duro pa eh. Yan, tandaan mo yan. Yan. Ganun yun. Diba? Pero alam niyo yun, dahil nakita ko sa kanya na minamahal ako ng aking spiritual father, grabe yung pagmamahal niya sa akin. Kaya tinatanggap ko yung correction na yun ng buong puso. Ano po? At doon ko natutunan na mag-care sa iba. Kaya doon ko sa kanya natutunan, kahit na ganun ang pinakita niya sa akin, ano po, doon ko naman natutunan yung totoong pagmamahal. Diba? Naisip ko dati na sabi ko, Lord, kung ako pala gagawa ng tama, hindi pala ako makakarinig ng hindi maganda sa aking spiritual father. Ngayon, makikinig na ako sa kanya. Are you guys with me? Are you learning, people of God? Di ba po? Hallelujah. Praise the Lord. At doon ko natutunan sa kanya kung paano yung tamang pagmamahal. Ano po? At grabe magmahal yun. Hindi yung showy, pero napaka-sweet nun, magmahal. To the point na kahit birthday mo, kahit ang dala nun ay cupcake, so surprise ka pa nun. Ganun siya ka-sweet. Diba? Pero hindi mo makikita sa kanya. Ano po? Parang kung titingnan mo, napakasungit nun, tapos ganun, tapos singkit ang mata na maitim. Eh, ang tawag namin dun eh, sunog na Chinese. Alam mo yun, tapos ang laki ng katawan, nakaganon dun yung sa may pintuan. Diba? Yung parang, alam mo yung mga typical na, alam mo yung, kung sino yung nakapasok na dito sa Paddy's Point, alam mo yung mga ano doon, yung mga, ano bang tawag doon, bouncer. Parang ganun, laki ng katawan, pitis sa pitis yung damit, ganun. Kasi ayaw nun ng maluwag na damit eh, gusto niya yung pitis-pitis na damit. Kaya pag tinignan mo, parang nakakatakot. Kaya talaga mahihiya kang mag-open. Mahihiya kang hindi mo tatanggapin. Ano po, pero napaka-grabe ng heart noon. Talaga may mga pagkakataon, alam nyo, nakita ko ang spiritual father ko na umiiyak yan. Nakita kong iniyakan niya na yan sila Ate Lindsay. Nakita kong iniyakan niyan sila Kuya Yong. Hindi, bakit kaya ganito sila? Diba para din naman sa kanila yung iniisip ko. Kapag may umaalis, sobrang nasasaktan yun, umiiyak yun minsan sa bahay. Diba? Ako member, ako pa yung taga-comfort. Na minsan tinatawanan ko, pangit mo umiyak pa. Pangit mo umiyak pa. Kung ganun, grabe. Sabi mo, maiyakan yun, hayaan mo na. Diba? Hindi eh. Accountability ko sila kay Lord. Bakit sila naging ganun? Ano ba namang isip yun? Gaganon pa yun sa akin. Ano po? Pero makikita mo sa kanya kung paano niya minamahal yung bawat tao. Ano po? To the point na kahit na ang magsain niya ng isang gatang lang, ang bigas na meron sila. Never yan na nagreklamo, guys. Totoo yun. Yan yung isa sa mga natutunan ko sa spiritual father ko. Kung anong meron dyan, pagkasyahin natin. Hindi mo yun maririnig no, nagreklamo yun. Kahit pa po sardinas, 6 kayo, 3 sardinas, tigkakaputol kayo. Mahatiin ninyo sa gitna. Tanggal lang ng tinig. Tigkakayating pisngi tayo. Ang gulay. Yung nilagay ng kamote, bibilangin nyo, hinahati-hatiin pa yun sa inyo. Ganun po yun. Ganun siya magmahal. At doon ko nakita na sabi ko, Lord, ito yung support na hindi ko nakita dati sa mga magulang ko. Pero by God's grace, nakikita ko na po ngayon yun sa aking magulang. Ano po, at masaya po ako. Ano po, at doon ko natutunan na kailangan ko lang pala mag-care din sa aking magulang. Ano, dati kasi ang feeling ng mga magulang ko na pala, hindi ko na siya pinapansin, hindi ko na sila pinapahalagahan. Lagi mo sasabi si mama dati, siguro nagkamali ako ng pagpapalaki sa inyo. Sabi si mama, ang drama. Ano sinabi nagkamali kayo ng pagpapalaki? Hindi, yun ang nararamdaman ko. Sabi ng nanay ko. Hallelujah. Pero tinan nyo naman po ngayon. Di ba, buong puso niya, pledge niya na raw ako sa Panginoon. Yun na po, buong puso na. Wala na siyang doubt doon. Ito na ang pagkatawag na pinili ng Panginoon sa akin. Ito na ako. Yun na po, natutunan namin na i-care yung bawat isa. Yun na po, number 5 and the last,
it practice faithfulness. Ang Ministry of Obscurity, nagtuturo po sa atin kung paano tayo magiging faithful. Ano po maging faithful sa lahat ng pinagkatiwala ni Lord. Sabi ko nga kanina, pamilya mo, ministry mo, finances mo, trabaho mo, possessions mo, at kung ano pa ang pinagkatiwala sa atin ng Lord. All these things. Ano po? He needs our faithfulness. Maging faithful tayo na steward ni Lord. Sabi ng Proverbs 28 verse 10, whoever leads the upright along an evil path will fall into their own trap. Imagine that, people of God. Diba? Ibig sabihin, nagpapakita ito na ng panlilinlang or nagpapakita ito ng panluloko sa iba. Alam niyo po yun? Nililed into evil path. Ano po? Hallelujah. Inililed into evil path. Thank you, Jesus. Sabi dito, will fall into their own trap, but the blameless will receive a good inheritance. Ano po? At sabi doon, yung pong mga taong naging tapat, ano po? Hallelujah. May matatanggap man o wala, meron man o wala. Diba? Makilala ka man o maging tanyag ka man, maging famous ka man, or manotice ka man ni pastor o hindi. Pero makakatanggap sila ng good inheritance sa Panginoon. Ano po? Because they are blameless. Ano po? Walang makikitang o kaya walang maipupuna. Ano po? Kaya yun yung lagi nating i-goal sa ating mga sarili. Ano po? Maging sensitive din tayo sa ating kapwa. Diba? Yun nga yung palagi kong sinasabi, kapag may nasasabi sa atin ng ibang tao, ibig sabihin may mali tayong ginagawa. Kasi hindi naman natin nakikita yung ating ginagawa. Ang ibang tao ang nakakakita ng ginagawa natin. So kung may napupuna pa sila, ibig sabihin may mali pa tayong ginagawa. Naalala ko dati, lagang pinupuna ng mga magulang ko. Ay ngayon, nakita ko kung anong roots, yun lang pala. O ngayon, nararamdaman ko na yung pagmamahal ng aking nanay at tatay. Hindi man kami showing na I love you ma, I love you pa. Pero alam mo yun, mararamdaman mo yung pagmamahal na ibinibigay nila sa amin at namin sa kanila. Nararamdaman nila. Ano? Nanay ko, hindi yung nagpapasalamat dati. Pag binigyan mo yan, ay mabuti naman. Diba? May pambayad na ng kuryente, ganyan. Hindi mo na magpasalamat yan. Pero ngayon, salamat na, thank you. Diba? Maingatan kayo ng Panginoon, ma, sa inyong pupuntahan. Salamat na. Kayo rin, mag-ingat din kayo dyan magkakapatid. Ganito, ganyan, ganyan. Alam mo yun, mararamdaman mo. Ano po? Yung mga tiyahin ko dati, ano po, sabi ko, bakit ba lagi sila may nasasabi sa akin? Nilagyan ko ng boundary. Nilagyan ko ng inaral ko, bakit kaya nila nasasabi ito sa akin? Diba, na ako'y black sheep and so on so forth. Okay. Kasi hindi naman pala nila nakikita yung yung ginagawa ko sa bahay. Hindi naman pala nila nakikita yung ginagawa ko. Kaya nila nasasabi yun. So, hindi ko na lang pinansin. Diba? And ngayon, diba? Wala silang masabi ngayon. Diba? Yung Dave na sinasabi nila dating black sheep, may sariling apartment. No? Yung Dave na sinasabi nilang walang mararating sa buhay, ano po, maraming achievements, ano po, na na-achieve. Hallelujah, Jesus. Diba? Kasi ang tingin nila sa akin dati, wala na akong mararating. Hindi ako maging successful sa buhay. Diba? Pero hindi nila alam, ano po, na ang totoong success, hindi naman yung magandang bahay. Hindi naman yung bonggang, hindi naman yung maraming kwarta. Hallelujah. Ang totoong success is yung maramdaman at malaman mo na naging mabuti ka sa kapwa mo. Di ba? Yung minsan yung naalala ko na may mga pagkakataon na pag-usapan namin yan yung regarding sa mga customer. May ugali din kasi yung tita ko before na kapag yung mga customer, minsan pinagsusungitan niya, tapos pinagtatarayan niya. Ay ako kasi, nakikikapwa ako Alam mo yun? May mga moments na masungit ako or nag-susuplado talaga ako, pero nasa lugar. Alam niyo yun? Kaya, ang nangyayari, sinasabi nila, alam mo, kaya bumabalik-balik kami sa fishbowlan kasi nakakatuwa ka. Alam mo yun, lagi ka nakasmile sa amin, lagi kang nakikipagbiruan, and ganyan. Sabi ko, pagbiruan. Pero may mga tao kasi na, alam mo yung mga bastos or rude, ay talagang naging suplado ako dyan. Tinitingnan ko lang yan. Ano? Di ba? Kaya minsan hindi na nabalik.
Ano po, sabi ko, bastos ka eh. Di ba? Dapat matutunan mo na nabili ka lang. Ano po, hallelujah. At hindi ka kawalan kung hindi ka bibili. Ano po, marami akong mga regular na customer. Ano po, at yun yung sinasabi nila. So bumabalik sila sa akin, bumibili sila sa akin kasi natutuwa sila. Kasi may mga pagkakataon na naalala ko noon, sabi nung customer, "Oy ate, yung sawsawan ninyo ang alat." Sabi niya, malamang nilagyan ng asin. Ginaganon niya. No, malamang nilagyan ng asin. Sinabi lang naman yung totoo. 'Di ba ako pagka ganun, ay tumatanggap ako ng feedback. Ay maalat po. Ay sige po, aanohan ko, dadagdagan ko po ng suka. Baka para pasensya na po at medyo hindi maganda yung pakiramdam ko kaya siguro ay hindi ko nalasahan ng maayos. 'Di ba? So doon, makikita natin yung pagiging natin sa kanila. Na ay dito na ako bibili kasi dito sa tindahan na to, naiintindihan ako. Alam mo 'yon, 'di ba? Kaya alam niyo po 'yon, kahit saan dito sa Kupang, marami akong nagiging kaibigan. Minsan tinatawanan nga ako nila nanay, kahit saan daw ako magpunta, meron daw akong kakilala. Kasi yun yung totoong pakikipagkapwa-tao, 'di ba? Hindi siya pagiging magaling sa socialization kasi ako ay introvert naman talaga ako. Kaya nga nabubuhay ako na mag-isa lang. Kasi introvert talaga ako. Pero kaya ko makipagkapwa-tao. Kaya ko makibagay. Sabi ko nga kaya ko makibagay sa mga nanay, kaya ko makibagay sa tatay, kaya ko makibagay sa mga kabataan at sa mga bata. Po. Hallelujah. Kasi kapag nagawa mo 'yun, makikita mo kasi kapag yun nga yung sabi ko palagi, yun nga yung paalala ko doon sa mga pastor, na nais ko rin i-share sa inyo bago tayo mag-end. Na ang paalala ko sa mga pastor, tingnan niyo yung mga mini-mentor ninyo, tingnan yung disciple ninyo para makita niyo anong mali sa inyo. Look at your disciple so that you may know what is wrong with you. Hallelujah. Diba? Tingnan mo, bakit kaya hindi sila nag-o-open? Baka kasi ang sungit mo. Baka maldita ka. Baka maldito ka. Suplado ka. Kaya namamansin. Kaya hindi sila nagiging open. Po? Ayusin natin ito. Kasi hindi ito dapat. Diba? Next. Itong na to. Ano ba itong problem nito? Diba? Ano ba ang problem dito? Ayan. So, kailangan nating tingnan. Po? Kaya tingnan nyo rin po ang paligid ninyo. Hindi yung i-demonize natin yung paligid natin dahil lang hindi sumasang-ayon sa inyo. Minsan, kailangan mo rin tingnan yung sarili mo. Ano ba yung mali sa akin? Bakit ganito ang tingin nila sa akin? Are you with me, people of God? Thank you, Jesus. So, ayan. Let us pray. Heavenly Father, Rebobosiki Aramanasunti Leandre Bresika Dadabushaya, Thank you, Father God. Thank you, Jesus, and thank you, precious Holy Spirit, for this wonderful time na ipinagkaloob at binigay mo sa amin. Lord, dalangin ko po na pagpalain niyo po ang bawat isa at ang bawat mga lingkod ng Panginoon, leaders, pastors, maging Panginoon, ang mga members and followers of you, Lord God, sa Walking the Jesus Road Ministry, sa aming mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon, sa ibang mga kongregasyon, sa Prayer of God Warrior Ministry, sa COB, JGM, at sa aming mga kapatiran pa, Panginoong iba, JCCC, and other ministries, O God. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, maging ang aming mga pamilya at ang aming mga kaibigan. Lord, dalangin ko po na patuloy ka, Panginoong, makilala sa aming mga buhay. Lord, now may ma-apply namin itong aming natutunan ngayong gabi na hindi naman pala, Panginoon, kalugihan na kami ay hindi laging nakikita, hindi lagi kami pang frontline. Hindi pala yung isang kalugihan, kundi Panginoon, ang dami po pala naming natutunan. Lima ang aming natutunan, Panginoon. Natutunan namin, Panginoon, na ito pala ay nagtuturo sa amin kung paano maging good steward, maging faithful, maging caring. Natuto kami, Panginoon, sa gabing ito na marami pala itong magiging benefits, Panginoon, sa amin. Kaya Lord, turuan mo kami na kami, Panginoon, ay maging mga servant of obscurity, Panginoon. Hindi insecurity ang meron kami, Panginoon, kundi obscurity, Panginoon. Kaya Lord, sa oras kong ito, let your Holy Spirit be done and let your Holy Spirit will be done unto our lives, O God.
Lord, i-multiply mo kami at i-expand mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name I pray. Amen and amen.